Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang 72 names of Creator. Sa ibang vlog naman, tawag na dito ay 72 names of God. So, aalamin natin sa video ito kung paano ito nabuo at kung ito ba ay safe gamitin. Mga migs, ang 72 names of Creator po ay hindi tulad nung sa occult na gawa-gawa lang. At hindi rin tulad ng ibang version na mga titulo lang ng Diyos tulad ng Otheos, Athanatos, which is kinuha lamang sa dasal ng Divine Mercy na Holy God, Holy Almighty One, Holy Immortal One, ganon. At ang iba pang nakadagdag doon sa 72 names na yon ay yung mga sinosomon ni Solomon, yung Agla, Tetragrammaton at iba pa. Which is okay din naman yun kasi yun ay Jewish occult. So, hindi siya gawa-gawa ng mga pangalan tulad ng Pinoy occult na imbento na pangalan. Tapos sasakyan na ng bad spirit. Doon sa ini-invoke ni Solomon, ang nabanggit doon ay ang mga pangalan talaga o titulo na ginamit talaga ng Diyos ng Abrahamic religion, which is considered by the Kabbalistic, mga mystics, mga scholars na totoong title of God. Pero ito pag-usapan natin ngayon ay iba. So, ang 72 names of Creator ay derived from Exodus chapter 14 verse 9 to 21 sa alpabeto ng Hebreo. Ganito yan mga migs. Kasi sa alpabeto ng Hebreo mga migs, ang verses ng 19, 20 at 21, pareho silang may tig 72 letters. So, na-discover ito ng mga Jewish mystics, yung mga nag-aaral ng Kabbalah. So, yung tatlong verses na nasabi ko mga migs, ini-arrange nila from right to left, left to right, at balik na naman sa right to left kasi yung pagbasa ng alpabeto ng Hebreo ay from right to left. Tapos yung isa, binaliktad nila left to right. Tapos yung sa baba, yung verse 21, right to left. So makikita nyo dyan sa example. Ayan, example lang yan na ganyan yung siste. Pagkatapos nun mga migs, nung na-arrange na nila, nasalansan na nila sa tatlong andana, babasahin nila mula sa taas, pababa. So yung pagbasa nila, vertical. Kaya nabuo yung mga pangalan na yon. O para sa akin mga migs, hindi yon basta pangalan. Yun po ay cymatic frequencies. So ang cymatic frequency po ay yun yung mga tunog. Kumbaga, pag may sinabi kang isang syllable, oh hey, vab hey. So yung syllable na yon, nagkakaroon yun ng pintig o ng frequency. At ang frequency na yon ay may kanya-kanyang galing mga migs. Kumbaga, kapangyarihan siya ng tunog o ng frequency. So yung tatlong salita, yung tatlong alpabeto, yung tatlong syllable, pinaghalo, so nagkakaroon siya ng kakaibang kapangyarihan. Para sa akin mga amig, safe itong gamitin. It's because derived siya from Bible. Hindi ka nagtatawag ng mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan o mga Diyos na tinatawag ng Pinoy occult. It's because frequency ito, tunog siya. Ang frequency po mga migs, ang syllable po, ang cymatic frequency ay natural na yan sa universe. Lahat naman may tunog, pati yung planeta natin may tunog ito habang umiikot siya. Meron siyang frequency. Kombinasyon ng mga frequency na yon, nagkakaroon ng iba't ibang kapangyarihan o kombinasyon ng mga salita. Kaya nga tinatawag siya na buhay na salita. Mga migs, ito yung sample ng mga nabuo mula sa Exodus chapter 14 verse 19 to 21. So ito na yung mga tatlong salita, yung sinalansan. Ito yung mga nabuo. Yung pangalawa dito, itong Samik Yudtet, isa yan sa mga napatunayan ko na epektibo. Hindi naman siya exaggerated na miracles, pero may nagagawa talaga siyang kakaiba sa buhay mo. May nagagawa talaga siyang pagbabago. Labi na itong Mem Heishin. So, healing cancels all illness.
Napatunayan ko na ito mga migs. Pero hindi sa tao, hindi sa alaga ko na aso. So, nung nagkasakit nun, sa tingin ko grabe na talaga. So, yung mga gamot na pinapainom ko sa kanya, binubulungan ko ng cymatic frequency o yung tunog ng memhasin. Kasi mga migs, kunwari ikaw, tao, umiinom ka ng gamot, yung tubig na pangtulak mo, binulungan mo ng cymatic frequency o 72 names of creator, isa sa mga yon, tulad itong memhasin para sa healing, yung gamot na iniinom mo mas lalong bumibisa. So kombinasyon siya mga migs sa physical at spiritual. Hindi siya tulad ng mga loko-loko na manggagamot na hindi ka ipapapunta sa ospital hanggang sa mamatay na lang yung pasyente. It's because hindi nabigyan ng treatment. Kasi kahit pakulam yan, meron talaga yung manifestation sa physical na katawan ng tao. Nagkakaroon talaga ng complications. Kaya much better na dalhin pa rin sa ospital. Ang gagawin na lang nung manggagamot is putulin yung kulam or baklasin yung kulam. Kasi nagiiwan talaga yan ng damage sa physical na katawan. So marami ito mga migs, 72 names ito, tigta 3 salita, kada name o 3 syllable, 3 frequency na pinaghalo-halo. Tapos may mga paggagamitan siya. Huwag kayong mag-alala mga migs kasi ang kopya nito ilalagay ko sa aking blog site. Tapos ang link nun ilalagay ko sa aking comment section at saka sa description para makopya nyo. Much better na kumuha lang kayo ng mapapakinabangan nyo at yun ang i-memorize nyo. Tulad ng healing, itong sa healing sa akin, minemorize ko talaga to. At saka itong Samik Yudtet, it's because it creates miracle. May mga talisman ako, yung Saint Benedict medal ko, binubulungan ko niyan, mas lalong lumalakas yung pintig. Yung leklay mga migs yung Malaysian, wala namang dasal yun, natural energy yun. Pero pag binulungan mo ng ganyan, parang nasa-charge din siya. It's because hindi naman talaga yan orasyon o prayer. Yan ay cymatic frequency o tunog. Kombinasyon ng mga tunog na naglilikha ng pintig sa universe na may iba't ibang galing. Isa pa sa mga mabisa dito mga migs, itong protection from evil eye. So bago kayo lumabas ng bahay, much better na i-mantra nyo yan. So napakaganda yan. So lahat ng ito mga migs, 72 names, nasa blog site ko yan. Pwede nyo makopya, libre. Huwag nyo lang gamitin sa mga Thai leklay o sa mga Thai amulet na yung mga may sapi. Yung may mga tinatawag na mga deva, may mga tinatawag na pray, o ibig sabihin ng pray, yung mga ghost. So pinapasapi doon. So huwag nyo lang gamitin ito. It's because baka magkaiba sila ng frequency at masira yung amulet nyo. Kasi sobrang lakas ng frequency ng mga dasal na ito. So may epekto lang ito sa taong may malakas na pananalig. O kung ikaw ay didinggin ng universe, meron kang sapat na positive karma para mapapintig mo yan. Kasi kung puro ka negative karma ka, puro ka kasamaan, so malabo na mapapaandar mo to, o di kaya ikaw pa mismo ang sisirain ng mga frequencies na ito. So yun mga mix, I hope nagkuha niyo yung point and kita-kits tayo sa next topic. Yun lang po. Thank you.